Yo, what's up? Mark Music here. Kumusta na kayo mga master? Ngayon, meron tayong panibagong pag-uusapan mga master. Is about ulit sa triads. Yan. Kasi maraming natatanong mga master at maraming curious about sa triads. Kung paano daw nag-work or paano daw natin malaman yung triads dito sa ating gitara. Pero bago ang lahat, magbibigay ako ng disclaimer. Di po ako professional na gitarista, nagtuturo lang po ako base sa alam ko at sa sarili kong research. Sa inyo na kung susundin nyo o hindi yung mga turo ko. Yun. Kailangan mga master meron tayong alam sa tinatawag na major at minor scale bago natin maunawaan ng lubusan ang tinatawag na triads. Kasi nandoon po galing ang triads. Kumbaga sa 7 nota na yan sa minor at major scale is nandoon po kinuha yung tinatawag na triads. Dapat meron na tayong knowledge about sa major scale at minor scale. Yan. Doon po kinuha yung triads. For example, yung sa sample natin kanina, yun na scale. Yun yung scale sa D major. Yan. Scale ng D. O, example lang natin itong mga master. Tandaan nyo master, take note kayo dun sa mga number mga master. Ang scale ng D is meron siyang D, root, meron siyang E, yung kanyang second note, at meron siyang F sharp, yung kanyang third note, at meron siyang G, yung kanyang fourth note, meron siyang A, yung kanyang fifth note, at meron siyang B, yung kanyang sixth note, at meron siyang D flat or yung kanyang 7th note at yan, balik na tayo sa octave niya, yung root. Yun, may napansin kayo doon mga master? Doon kayo magbabase, pupukus kayo sa mga numero ng mga nota. Yung tinatawag na triads, dapat nating malaman yan. Yung triads is binubuo ng root, third, at fifth. Sample natin kanina sa scale natin na D, meron siyang root na D, at meron siyang third na F sharp, at meron siyang fifth na A. Ito yung kanyang triads. At dito naman tayo sa minor triads, magkaiba yan sila master, pero ang binago lang dito sa kanila, ito master, yung technique para malaman mo, madali mong makuha yung minor triads is, yung isang nota sa gitna, yung kanyang third note is, ipaplat lang natin siya master, ipaplat o i-atras natin ng isang fret dito sa ating gitara. Sample natin dyan yung D. Major to major triads. So D, F sharp, then A. Or D, root, F sharp, third, A, yung kanyang fifth. Ima-minor natin yan is wala tayong babaguhin sa root at fifth. Ang babaguhin lang natin is yung third na F sharp. So, i-atras natin siya ng isa. So, pupunta siya sa F. Yan. Yan yung minor triad. Yan. Madali lang siyang maunawaan, master. Pag minor, isa lang ang binago. Kung yung gitna lang na numero, yung kanyang third, yun yung binago doon. Kumbaga, ang binago lang yung third. I-atras lang natin sa ating mga frets.
wala yang pinagkaiba dito sa ating mga chords. Sample, magko-chords tayo ng D. Yan. Dito kasi, yan yung triads. Actually, yan na yung triads. Yung chord na D, nandito rin yung triads. Para makabuo ng chord na D. So, i-analyze natin ito mga master. Disclaimer mo na mga master, hindi to standard yung gitara ko mga master. Pihit kamay lang to mga master. Pero ito, nasa D ako dito sa aking gitara. So, i-analyze natin yung mga nota dyan sa ating D chords. So, meron siyang 4th string na open D. Yung 3rd string niya is nakatutok dito sa 2nd fret A. Kumbaga A note, yan tawag niyan. Tapos yung ating 2nd string or B string natin is nakatutok sa 3rd fret na D. Then yung ating high E string is nandito sa 2nd fret F sharp. So, yan yung triads. Ito yung fifth. Ito yung root. Ito yung third. So, pag magko-chords tayo, yan yung D major. Diba pag D minor is ito yung form niya? Oh, D minor chords. Kumbaga, yung F sharp niya dito sa baba, inatras natin, naging F. Then, tatawagin na siya na minor chords. Yan. Dahil lang doon sa isang nota na binawas natin. Nag-atras tayo. Yung kanyang third. Same yan lahat mga master. Same lahat ng chords. Ganun yung gagawin. Kagaya natin, example natin yung A. Yan, A. So, yung skill ng A is meron siyang root, A, B. Yung kanyang second. C sharp yung kanyang third. D yung kanyang fourth. E yung kanyang fifth. F sharp yung kanyang sixth. At A flat ang kanyang 7 at balik na sa root. Again, yung triads is nandito sa root, dito sa C sharp, yung kanyang third, at nasa E, ang kanyang fifth. Ngayon, i-identify natin siya dito sa chords. So, yung inipitan natin, ito, yung inipit natin, yung ating 4th string is nasa 2nd fret, nakatutok siya sa E note. Or yung kanyang fifth sa triads. Yun. Yung ating 3rd string, ito yung G string natin is nakatutok ulit or nakapoint ulit sa 2nd fret A note. So, nandito na yung ating root. Then, yung ating ring finger is nandito sa B string 2nd fret. Dito sa C sharp. So, nabuo yung chord na A major. Then, yan dito na master, magkakaroon na ito, magkakakonik-connect na to. So, take note natin, yung third ng A is C sharp. Ito. Diba pag mag-A minor chord tayo, is ito yung ginagawa natin. Inatras natin to into C. Magiging A minor. Major, atras mo yung third, minor. Yan. Oh. Convinced na? Joke lang mga sir. Ito. Meron pa isa, final. Para mag-gets nyo talaga ito. Para sa mga beginners ito mga master, para mag-gets nila mga master. So, dito tayo sa familiar din ng chords. E. Yan, E. So, identify natin ulit yung kanyang scale. Meron siyang open E, yung root, F sharp yung kanyang second, G sharp yung kanyang third, A yung kanyang fourth, B yung kanyang fifth, C sharp yung kanyang sixth, at
E flat yung kanyang 7. Then babalik na sa root. So, ito na. Identify natin itong mga master. So, meron na siya agad E sa taas. Yung kanyang root. At ito yung ating middle finger is nasa A string, 2nd fret. Understandable na yan mga master na yan ay B note. Or yung kanyang fifth. Yan, nakuha na natin yung fifth. Yung nandito sa ating ring finger is octave lang yan mga master. Octave lang yan dito sa taas. Pareho silang root. Ngayon, saan yung ating third? Ito yung ating third sa point finger natin. Ito. Nasa G sharp yung ating third. Kaya bumuo ng triads dito sa chords. Meron siyang fifth, root, third. So, tawag sa kanya is E major. Oh, ito na. Ito na. Yung third, i-atras natin para makuha natin yung minor, di ba mga master? Di ba pag E minor, binibitawan natin itong isa? E minor. So, binitawan natin yung isa is umatras siya ng nota. Yung G sharp, naging G na lang. Yan. Open G. Kaya, minor. Yun. At lahat na itong mga master is nag-work yan. Lahat ng chords, ito yung tinakil natin dito about sa triads, is yan po yan ang binabasihan. Lahat ng chords. At kahit na sa mga bar chords, mga master, yan din yung binabasihan. Example natin, bar chords ng B major. Ito yung triads niya, yung tatlo. Then, pag minor, diba, is ganito yung forma niya. Yan. Ito yung triads. Ito yung third note na to, ng B, is umatras lang. Same lang yan dito sa ating open E na forma. O, wala, may not kasi siya, kaya ito yung tatlo na to. Ngayon, umusod tayo. Papunta tayo sa B. Yan na yan. Kaya meron ng mga tinatawag na bar chord. Pero same lang din yan yung tatlong daliri na to. Pareho din yan sa bar chord na F. F major. Then tinanggal yung sa gitna. F minor. Same lang yan dito sa ating open E. So, tanggalin ko nga yung aking point finger. Iurong ko. I-atras ko yung chord. So, naging open E. Open E kasi not na siya. Hindi ako magbabar chords. Major. Tinanggal tong isa. Minor. Major, minor. Ngayon, uusod ako ng F. Siyempre, magbabar ako. Pero dito, pareho lang din yan. Ang form ko dito sa tatlong daliri ko. F major. Tinanggal. F minor. So on, so forth. Ganon din sa G. G major, tinanggal yung gitna, G minor. Kaya nga pamilyar na pamilyar tayo sa chords na to eh. Tayo mga beginners. Oh, di ba pamilyar natin yung chords na yan. Oh. Pamilyar na natin yung mga chords na yan, di ba? Lagi natin nakikita sa mga chord chart. F sharp minor, kahit sino mga beginners alam to, F sharp minor. Bakit tinawag na F sharp minor? Kasi galing siya sa F, ito yung F, sharp. So sharp, usod ng isang fret. Minor kasi tinanggal yung gitna. Yan. At meron pa kung paano yung patakbuhin natin nota dito sa ating fretboard. Kaya sinabi ko sa inyo mga master na kailangan may idea kayo at memorize nyo ang mga nota sa fretboard. Example natin yung G. So, identify natin yung kanyang triads dito is G, root, A, yung kanyang second, B, yung kanyang third, C, yung kanyang fourth, D, yung kanyang fifth, E, yung kanyang sixth, F sharp, yung kanyang seventh. Dito yung kanyang root, third, fifth,
Then sa baba ng A string na to, nandito ulit sa D string yung kanyang root ulit. Tapos another 5th naman dito sa 9th fret. Tapos dito na tayo sa G string, nandito naman sa 7th fret yung kanyang 5th. At dito naman, iusod natin ng konti dito pagdating sa B string, nandito na siya sa kanyang 8th fret, nandito na yung ating root. 3rd ulit dito sa 12th fret. Then nandito na naman ulit yung kanyang 5th. So on so forth. Dito naman sa 15 yung kanyang root. Andin sa taas naman yung root na yun, as nandyan din yung kanyang 5th. At dito atras tayo sa 12th fret, nandito yung kanyang 3rd. Then, sa taas ng 3rd, nandito ulit yung kanyang root. Then, sa taas ng root, nandun ulit yung kanyang 5th. Yan. Ganun yan mga master. Pag naunawaan natin ito mga master, kailangan meron na tayong alam sa mga nota para madali natin ma-pinpoint dito, matarget yung triads na gusto nating lalagyan ng solo, yung triads. At siyempre gagawa mo na rin ng sarili mong rendition ng solo. Meron ka lang talagang mapinpoint o matatarget na nota doon sa triads para pagbagsak ng chord, meron ka ng ideya kung saan ka papasok. Either, halimbawa, bagsak ng chord na C, meron ka na agad target, pwede kang pumunta dito sa kanyang root. Or maganda 3rd. Yan, kadalasan sa 3rd ako. 3rd din ang gusto ko pag pag nagsosolo ako, nasa 3rd ako lagi babase. Or sa 5th. Yan. At halimbawa, target natin yung 3rd. Tapos yung susunod ng chord progression natin is G. Hanapin ulit yung kanyang triads na B dito. May B yung triads niya dito sa kanyang 3rd note. So, ang gagawin natin is target tayo sa 3rd. Patakbuhin natin yung scale. Ito na, nandito na agad yung B. Yan. Idea yan mga master. Napaka-simpleng idea, napaka-basic. Pero yan yung mag-guide sa atin para makapag-solo tayo ng maganda. Yun lang mga master. Sana magbigay ito ng linaw mga master para maintindihan natin ang tinatawag na major at minor triads. Yan. Na madali lang itong maintindihan master basta alam natin yung nota dito sa ating fretboard at familiar na tayo sa tinatawag na major scale at minor scale. Yun, dito lang muna yung video na ito mga master. Sana magdagdag ito mga master idea sa atin na mga beginners na nag-start mag-aral ng mga solo, mga lino. Yun lang mga master. God bless all. Peace out!